bubbly, bubbly. Hey guys, I'm Kimpoy Feliciano and I'm a social media personality. So I started as a blogger on Tumblr. So nagbo-vlog talaga ako about like mga things dito sa New Zealand, ganyan. Like about my friends, about yung mga sceneries sa New Zealand, ganyan. And then, pero I think yung nag-viral talaga is yung Pinoy Bannets video, yung lines, na I posted on my Tumblr account. So I already had a following on Tumblr when I posted the video. Pero yun yung parang nag-hit ng million na nagkaroon ako ng followers sa Twitter, ganyan, more on Tumblr, and then like random requests, like friend requests on Facebook. Yeah, so I Hi, Miss. Taga-FEU ka ba? Sabi kasi ng puso ko, tama raw na ikaw ang mahalin ko. Miss, galing mo din, no? Di ko pa ako binabato, tinamaan na ako sa'yo. Eh, Miss, parang plema. Hindi ka maalis sa dibdib ko. Hi guys, Carl Ramos here, social media personality. Yung pinaka nag-viral na video ko is yung gumagawa kasi ako ng tinatawag na Vines. Para siyang videos na 1 to 6 seconds. Ngayon, sa Vines na to, pwede kang gumawa ng mini stories, mini skits, ganun. Pero yung ginawa ko sa akin is parang magic, parang ganun. Pero hindi alam ng tao na yung mga magic na ginagawa ko dito sa Vines is syempre edited kasi camera tricks, mga ganun. So ginamit ko yung parang skills ko sa editing to parang maging magic Vines nga siya. So yun yung talagang sumikat na videos is yung magic Vines. Apple iPad. O, diba? Ano pala kayo ng Facebook? Ito. Ayan. O, diba? Malaki na. Magic hoodie. Pwedeng blue, yellow, or red. O, diba? Actually, yung karaniwan na nakikita namin sa Facebook, usually siya 100,000 post or 100,000 shares. Considered na viral yon, especially if videos. Pag yung views niya umabot na kunyari ng 1 million or more than 100,000, viral na siya. And if continuously siya na-share ng mga viewers natin or ng mga tao sa Facebook, considered na siya na viral. Kasi ako, like, hindi talaga ako yung yung kahit bata pa ako, hindi ako yung parang, uy, sobrang galing mo, yung ganyan. Uy, sobrang gwapo, alam mo yung ganon. Like, I grew up na parang just a normal kid na, I didn't really see myself with like a lot of talents, ganyan. Ayun, parang medyo dream come true na rin na ngayon, unti-unti kong natutupad yung dream ko to be a filmmaker and to make my passion na parang work na rin, parang na rin siya, parang livelihood na rin, gano'n. So, nung parang nagkaroon ako ng following, parang lumalapit na sa akin yung mga brands, and that's how I appreciated like some of the things about me din, na parang, oh my God, like, magaling daw pala akong kumanta, like, oh, I can dance pala. So that's how I parang na-appreciate yung sarili ko, like, because of like other people then, like some things na I didn't really see before. So parang yung natulong sa akin nung parang pag-viral ng mga videos ko is yung lumalago yung audience ko. That way, pwede akong makapag-influence na ibang tao to make other videos, pwede ko silang inspire, ganun. And also, ayun, mas lumalawak yung reach ko for my business. So parang mas marami pa akong napag-advertisean ng parang production company ko. Bakit po ba tayo mahilig mag-share? Siguro isa sa dahilan dahil tayo, communal, isa tayong community at makikita natin sa ating komunidad, lagi tayong may lugar para sa pakikipagkapwa-tao. Halimbawa, sa harap ng tindahan, laging may mga upuan para sa kwentuhan. Sa loob ng jeep, laging may pakikipagkapwa. So halimbawa, pasahero ka pero kung minsan nagiging konduktor ka, nagiging tagapala ka, siguro ay doon tayo nanggagaling na anumang naranasan natin,
lalo na kung maganda, gusto nating maranasan din ito ng iba. So I think doon ang gagaling yung ano mong meron ka, sinishare mo para maranasan din ng iba. Kung alam ko lang yung formula, edi sobrang dami ka ng views. Pero hindi kasi yung parang trending ngayon, hindi siya constant na, kunyari, ang trending ngayon is ganito, ang trending bukas mag-iiba. So, hindi mo rin masasabi na magka-trending yung video mo agad-agad. So, parang minsan, ayun, accidents lang yun. Yung parang yung Magic Vines ko, yun yung naging, parang yun yung nag-viral. So, hindi ko naman expect yun. Sa trending na post, syempre, kailangan relatable ng mga tao. Kasi syempre, if it's just gonna be all about yourself, then yung mga tao lang na nakakilala sa'yo ang mga like magre-react, di ba? If people can relate sa mga post mo, then they're gonna share it. And dapat siguro bago, like hindi pa nila alam or like bago sa na makikita and maririnig. Entertaining and yung funny. I think ngayon kasi yung mga Pinoy gusto nila yung nakakatawa. Gusto nila yung kwela, ganyan. Karaniwan siguro sa time natin ngayon, mas appealing na sa tao yung may kulot sa puso, yung relatable sa mga tao. Kasi minsan, kapag nakikita nila, katulad nung sa ibang brands, mas nagmamarket na sila doon sa mga post na kailangan may kulot sa puso ng mga tao. Kasi di ba karaniwan, kapag nakikita ng tao na nakaka-relate siya doon sa post, i-share niya yun clickbait siya. So, kung hindi lang niya ilalike, i-share niya pa kasi nakaka-relate siya doon sa post. Ano kasi tayo sentimental ng mga Pilipino, yung kaunting masaling mo lang yung kanilang damdamin. Gamit ang wika, napakadali niyang lumambot, napakadali niyang bumigay. So, ito ay dahil sa bilang isang bansa, ang karanasan natin ay karanasan ng mga api. So, karanasan ng mga sinakop, karanasan ng mga taong dumanas ng maraming kalamidad sa kalikasan. So, I think doon ang gagaling yung pagkapatok ng mga hugot lines. Yung bang gusto natin yung mga madramang linya. Kasi kaya nga pag nanood ka ng pelikula, ang naiiwan sa mga manonood yung mga hugot lines nga. Yung mga personality naman na yan, kaya sila sumisikat kasi yung mga pinopost nila, nagkakaroon ng sense para sa iba. Yun yung katulad ng sinabi ko kanina, nakaka-relate yung tao sa mga pinapalabas nila sa social media. Or kaya minsan naman, depende kung may itsura or meron siyang dating sa mga tao. Pag pogi, di ba, karaniwan, pag maganda, pina-follow natin. Pero siguro mas okay na i-follow natin sila dahil meron silang nagbibigay, na-i-impart sa buhay natin. Baka ganun din yung mga tao sa social media. Nagkakaroon sila ng something na na-share sa isa't isa. Kaya yung nangyayari, na nafe-feel nila yung nafe-feel ng personality. Paano? Yun nga ang problema natin, nakikipag-komunikasyon tayo gamit ng social media na wala ng harapang pakikipag-usap na nangyayari. So, kaya dumadanas tayo ng iba't ibang problema sa paggamit ng social media. Halimbawa, kapag may isang balita na nabasa, puro hanggang titulo na lang, hanggang title na lang binabasa, tapos sobrang makareact. So, ang ginagawa sa atin ng media dahil sa madali nang binibigay sa atin ng balita, nagkukulang tayo ngayon sa lalim. Nagkukulang tayo ngayon sa talagang pagbasa ng isang artikulo bago mag-react. So ito ang I think nakikita kong somehow maliit na problema na nagiging kumbaga hanggang ibabaw lang, hanggang title lang ang ating binabasa. So Actually ngayon madami nang nagta-try. Madami nang naggagawa ng videos online. Madami nang medyo sumisikat, nagkakaroon ng views. Tingin ko okay lang, wala namang problema doon. Tingin ko ang advice ko sa kanila is just do it. Kasi ako rin, ganun din ako dati. Nag-start ako sa YouTube ng mga 50 views, ganun. Masaya na kami sa ganun. Masaya na kami sa 50 views, 250 views. Talagang natutuwa na kami sa ganun. Ngayon, kahit anong i-post mo, ang dami na yung views. So,
tingin ko, ang advice ko lang sa ibang gumagawa ng mga videos online is pagpatuloy lang nila ang ginagawa nila. Kung masaya sila sa ginagawa nila, pagpatuloy lang nila. Ayan, kung passion nila yun, walang problema. Just do whatever makes you happy kasi yun naman talaga yung importante. And kung ano yung gusto mong gawin, ikaw lang talaga yung makakagawa nun and ikaw lang yung makakasimula nun. Like, hindi yun magmumula sa ibang tao. So, if gusto mo ma-discover and then ipakita mo na you really have something, di ba? And paano ka ma-appreciate ng mga tao if ikaw mismo hindi mo na-appreciate yung sarili mo, di ba? So, dapat ipakita mo sa kanila na you have talents and you're interesting and yun, if you really, and you have to be yourself talaga. It sounds cliche, but if you just try to be like someone else, then bakit ka pa nila susuportahan if you're just like another copy of someone else, diba? So, just be yourself and yeah, be unique, be yourself.